Walang kahirap-hirap kumita ng pera. Ako na yata ang babae na pinagpala sa lahat ng mga kababaihan. Kapag sinuswerte ka nga naman, oo. Ang sarap matulog na maraming pera at gigising na may pera, tapos ang ganda-ganda ko pa. Ikaw na talaga, Cathy. Bongga ka, girl! Hindi mo alam kung gaano kahirap maghanap buhay. At hindi mo rin alam kung sino ang binangga mo. Ngayon matitikman mo ang balik ng karma sa kasamaang ginawa mo. Ako magpaparusa sa iyo hanggang sa magtanda ka. Mararamdaman mo ang bagsik ng aking kapangyarihan. Aray! Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ko na kayang sakit. Tama na! Tigilan mo na ako! Alam ko, ikaw na matanda ka may kagagawan nito. Parang awa mo na. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Patawarin mo na ako. Tiisin mo lamang ang hapdi, Cathy. Kailangan mamatay ang mga insekto para hindi na mas lumala pa ang sugat mo. Kinakain ng mga yan ang iyong balat at sinisip-sip ang iyong dugo. Kung hindi natin mapapatay ang mga pesteng yan, hindi maghihilom ang mga sugat sa katawan mo. Taon 2006, Cavite. Sa isang bayan sa nasabing probinsya, nakatira ang dalagang si Cathy. Kilala siya sa kanilang lugar dahil sa may angking kagandahan at kaseksihan. Kaya naman halos magkandara pa ang mga kalalakihan kapag siya ay dumaraan. Halos araw-araw may umaakyat ng ligaw sa kanila na labis naman na ikinatutuwa niya dahil sa mga dalang regalo o kaya naman ay pagkain. Kahit ni isa sa mga ito ay wala siyang magustuhan, pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagpapaligaw dahil nang hihinayang siya sa mga binibigay ng mga yon. Ang iba ay sumuko na dahil halos maubos na ang kanilang pera, makabili lamang ng regalo para sa dalaga. Alam mo, Cathy, kung hindi mo ako gusto, mas mabuti pang sabihin mo na agad sa akin. Pabalik-balik na ako dito pero wala naman nangyayari. Nagsasayang lang ako ng oras sa iyo eh. Pinapaasa mo lang ako sa wala. Butas ng bulsa ko sa kung ano-anong pinapabili mo. Hoy, ang kapal naman ng mukha mo. Kung napapagod ka na, edi huwag ka nang bumalik dito. Tsaka yung mga dinadala mo, gusto mo yan dalhin sa akin. Isa pa, tingnan mo nga yung itsura mo. Ew, sa tingin mo ba papatulang kita? Wala bang salamin sa bahay nyo? Sana man lang inisip mo kung bagay ka sa akin, tsaka ka nagpabalik-balik dito. Sige na, umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Napakamot ulo na lamang ang lalaki habang palabas ng bahay ng dalaga. Sa paglipas ng mga araw, dahil sa masamang ugali ni Cathy ay unti-unti na ring natauhan ang mga lalaking nanliligaw sa kanya. Ulilang lubos ang dalaga kaya nagpapalipat-lipat siya ng tirahan. Walang nakatatanda o kamag-anak man lamang na sumasaway sa kanyang mga ginagawa. Wala rin siyang permanenteng trabaho dahil hindi siya nagtatagal sa kanyang mga pinapasukan. Ayaw niyang napapagod at mas lalong nawawalan agad ng gana kapag napapagalitan ng kanyang mga supervisor o napagsasabihan ng kanyang mga katrabaho. Mahaba na ang 2 buwan sa kanyang mga napapasukan at magpapasya na lamang na umalis at maghahanap ng iba na mas magaan ang gawain. Sa ganda kong to, hindi bagay sa akin ang trabahong yon. Kaya hindi ako magtsatsaga sa kakarampot na sahod. Masisira lang ang ganda ko, hindi ko naman ikakayaman yon. Hindi rin naman siya nakakakuha ng mataas at magaan na trabaho dahil hindi siya nakapagtapos sa pag-aaral. Napabarkada at walang alam sa buhay kundi ang magbulakbol at manloko ng mga kalalakihan para lamang may pangtustos siya sa kanyang sarili at sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Isang araw, napilitan na naman siyang lumipat ng lugar at doon magbabaka sakali na mas gumaan ang takbo ng kanyang buhay. Marami kasi siyang pinagtataguan dahil sa kanyang mga utang at mga naloko. Maging may asawa at may edad na ay binibiktima niya sa ngalan ng pera.
Kailangan kong maging mas maingat sa pagkakataong ito. Sana naman makahanap na ako ng lalaking magugustuhan ako, yung kaya kong buhayin at syempre, yung kayang ibigay lahat ng luho ko. Pagod na ako sa ganitong buhay. Gusto ko nang yumaman. Pera, pera, pera! Kailangan ko ng pera para sumaya. Gamit ang kanyang naipon, nakabayad siya ng pangrenta sa bago niyang tinitirhang apartment. Sakto namang natanaw niya ang isang lalaki na naglalakad, papunta sa isang sasakyan. Patakbong nagmadali ang dalaga para makasalubong ang lalaki at para masimulan ang kanyang plano. Nang makalapit na siya sa kinaroroonan ni Jerry, ay nagkunwaring nahihilo ang dalaga. Hinawakan nito ang ulo para mapansin siya ng lalaki. Nakita naman yun ni Jerry, kaya napatigil siya sa paglalakad at nilapitan si Cathy. Miss, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Miss? Parang nandidilim ang paningin ko. Tulungan mo ako. Agad namang sinalo ni Jerry ang dalaga bago tuluyang bumagsak ang nanghihinang katawan noon sa kalsada. Nanlaki ang mga mata ng lalaki nang masubsob ang mukha nito sa malusog na dibdib ng dalaga. Agad niya namang inilipat ang kanyang tingin sa malaanghel na mukha ni Cathy. Miss, gising. Ayos ka lang ba? Ay, bakit naman ngayon pa? Isinakay ng lalaki sa kotse ang dalaga at pinainom ng tubig. Binuksan niya ang aircon ng kanyang sasakyan para mahanginan si Cathy. Inisip niya na dahil baka sa sobrang init kaya yon hinimatay. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital para makasiguro tayo na maayos ang pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Hindi na. Ayos na ako. Pwede bang ihatid mo na lang ako sa tinutuluyan ko? Salamat ha. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Napakabait mo naman. Teka, ano nga palang pangalan mo? Ako si Jerry. Ikaw? Cathy na lang. Sigurado ka ba na ayos ka na talaga? Hindi ka na magpapatingin sa doktor? Baka kung ano na yung sakit mo, mas mabuting magpatingin ka para maagapan. Bakit kasi lumalabas ka ng ganitong oras? Napakainit at wala ka pang dalang payong. Huwag kang mag-alala. Okay lang talaga ako. Siguro pagod o baka dahil puyat lang ako. At saka kanina pa kasi ako naglalakad para maghanap ng trabaho eh. Nahihilo pa rin ako pero kaya ko naman na. Sa susunod kasi magdala ka ng payong at tubig. Ayan tuloy, buti ako nakakita sa'yo. Hindi napigilan ni Jerry na mapalingon kay Cathy, lalo na sa mga maputing hita nito na sinadya ng babae na itaas ang kanyang palda at nagkukunwaring masakit yon habang hinihimas-himas. Napalunuklaway na lamang ang binata habang nagmamaneho. Nagulat ito nang hawakan ng dalaga ang kanyang hita. Maraming salamat, Jerry, ha? Kung hindi dahil sa'yo, baka nabagok na yung ulo ko kanina. At baka kung sino pang masamang loob ang nakadampot sa akin. Mabuti na lamang at ikaw ang tumulong sa akin. Ang swerte naman ng girlfriend mo o asawa mo. Bukod sa gwapo ka na, mabait ka pa. Wala nga akong girlfriend eh. Asawa pa kaya? Kapag sinuswerte ka nga naman, sakto, walang sabit. Baka ikaw na nga ang lalaking para sa akin. Char! Sa gwapo mong yan, wala kang girlfriend? Maniwala ako sa'yo. Alam mo kung pwede lang mag-apply bilang girlfriend mo, ginawa ko na. Seryoso ako, wala talaga. Joke lang yun ha, pero kung siseryosohin mo, pwede rin naman. Nang makarating sila sa apartment ni Cathy, inalalayan ni Jerry na bumaba ng sasakyan ang dalaga hanggang sa makapasok sa loob. Nung magpapaalam na sana si Jerry, pinigilan siya ni Cathy. Jerry, sandali. Baka gusto mo munang uminom ng juice o kaya ng kape. Ipagtitimpla kita. Wag na, salamat na lang. Tutuloy na ako.
Sige na, para naman kahit papano, masuklian ko yung pagtulong mo sa akin. Kahit man lang sa simpleng paraan, makabawi ako sa'yo. Kahit nagmamadali, napilitan si Jerry na paunlakan ang alok ng dalaga. Kumuha siya ng isang tasa at ibinuhos ang mainit na tubig. Habang hinahalo ni Cathy ang tasang may kape, palihim siyang ngumisi habang sinusulyapan ang nakaupong lalaki sa may sala. Pasimpleng pumikit sabay hinipan ang isang tasang kape na kanyang hawak. Heto na, Jerry. Masarap ako magtimpla kaya siguradong kahit mainit ang panahon ay hinding-hindi mo matatanggihang higupin ang kape ko. Habang ibinibigay ni Cathy ang tasa ng kape, tinitigan niya sa mata si Jerry na parabang may binubulong na mga salita. Isang palipad hangin kung tawagin ang kanyang ginagamit para makapambiktima. Natutunan niya yon sa kanyang namayapang ama. Ano, masarap ba? Kung gayon, pwede bang ibigay mo sa akin lahat ng pera mo sa pitaka? Biglang natulala ang binata at parang wala sa sarili na sumunod na lamang sa utos ng babae. Kinuha niya ang pitaka sa kanyang bulsa at binigyan ng malaking halaga ng pera si Cathy. Pagkatapos maisakatuparan ni Cathy ang kanyang plano ay inihatid na niya si Jerry sa sasakyan. Pinaandar yon ng lalaki at agad na umalis. Wala sa sariling nagmamaneho si Jerry. Habang nasa kalagitnaan ng daan, bigla itong napahinto at biglang nanumbalik ang kanyang ulirat. Kasabay noon ay ang pagkirot ng kanyang ulo na animoy gulong-gulo sa mga nangyari. Hindi maalala ng binata ang buong pangyayari. Mas lalong tumindi ang sakit ng kanyang ulo sa kakaisip kung bakit siya napadpad sa lugar na yon. Ang tanging naaalala niya lamang ay may tinulungan siyang babae, ngunit hindi na niya maalala ang mga sumunod na nangyari. Nagulat siya na may biglang kumatok na pulubing bata sa bintana ng kanyang sasakyan para manlimos. Doon niya lamang napansin na nawawala na ang kanyang pera. Kinaumagahan, pumunta si Cathy sa isang mall para mag-shopping. Halos lahat ng magustuhan niya ay binibili niya ng walang pagdadalawang isip. Puro mamahalin ang presyo ng kanyang kinukuha. Hindi pa yun nakontento, nagtungo pa siya sa isang kilalang restaurant. Kahit mag-isa lang siyang kakain, halos pang 3 katao ang kanyang ino-order. Pinag-usapan na siya ng mga waiter dahil sa dami ng pagkain na nakahain sa kanyang mesa. Hay nako, Tay, kung nabubuhay pa sana kayo ngayon, nararanasan niyo rin ang ginhawang nararanasan ko. Kayo kasi maaga niyo akong iniwan. Di hamak na mas magaling akong dumiskarte kaysa sa inyo. Pero hindi bale, ikakain ko na lang kayo sa bawat mamahaling restaurant na pupuntahan ko. Basta, Tay, ha? Huwag mo akong pababayaan kung nasan ka man ngayon. Ikaw nang bahala sa akin. Makalipas ang 1 linggo, wala nang natira sa nakulimbat ni Cathy, kaya naman mainit na naman ang kanyang ulo. Kaya nag-isip na naman siya ng panibagong plano para magkaroon ng pera. Palaging ganoon ang kanyang sitwasyon. Kung kailan ubos na ang kanyang pera, tsaka lamang siya kikilos. Hanggat nakikita niyang may laman pa ang kanyang pitaka, kampante lamang siya at walang pakialam. Kinagabihan, abala ang dalaga sa pagpapaganda ng kanyang sarili. Nilagyan niya ng pulang lipstick ang kanyang mga labi at nagbihis ng napakaigsing palda. Minsan na rin nagkaroon ng kinakasama ang dalaga at nakilala niya yon sa isang bar. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang relasyon nang mapansin ng lalaki na pera lamang ang habol nito sa kanya. At hindi niya rin nagustuhan ang ugali ni Cathy. Walang alam sa gawaing bahay, waldas at kapag hindi nasusunod ang gusto ay nagwawala.
Pagkatapos mag-ayos ng kanyang sarili, sumakay siya sa isang tricycle papunta sa isang bar. Pagkarating doon, halos lahat ng lalaki ay isa-isa niyang kinilatis. Pinagtitinginan din siya ng mga yon dahil sa kaakit-akit niyang kasuotan, muka at hubog ng katawan. Kinikilala niya kung sino ang mukhang mayaman at kung sino ang may makapal ang pitaka. Tsaka niya gagawin ang susunod niyang hakbang. Ano ba yan? Parang wala namang mukhang tao dito. Ang tsatsaka, ha? Ay, di bali na nga. Pera lang naman ang kailangan ko eh. Lalaking may laman ang pitaka. Teka, ayun. Tama bang nakikita ko? Malapitan nga. Sa wakas, siguradong paldo-paldo na naman ako dito. Nilapitan agad ng dalaga si Miguel. Medyo may kaedaran na at bagong customer lamang sa bar na yon. Mukhang mabango at mayaman. Mas lalong namutawi ang ngiti sa mga labi ng dalaga nang makita niyang kinuha ng matanda ang pitaka mula sa bulsa nito para magbayad sa inorder na alak. Nang makaupo na ang lalaki, ay agad rin umupo si Cathy sa tapat na mesa kung saan nakapwesto ang matanda. Sa ganda kong ito, ewan ko lang kung makakatis ka na hindi ako lapitan. Ayan, sige, tingnan mo lang ako. Lumapit ka, dahil wala kang mapapala kung tititigan mo lang ako. At nagsimula na ngang magpapansin si Cathy kay Miguel. Hinahawi-hawi pa nito ang kanyang buhok habang umiinom ng alak at nakatitig sa lalaki. Dahil sa litaw na litaw ang kagandahan at kaseksihan ng dalaga, ay madaling napansin ng matanda ang nang-aakit na si Cathy. Pilyo siyang tinitigan ni Miguel. Maya-maya pa, lumapit na yon sa may mesang kinauupuan ng dalaga. Hi, miss. Ang ganda mo naman. Anong pangalan mo? Mukhang nag-iisa ka lang Wala ka bang kasama? Pwede bang makiupo at makisalo sa'yo? Ibang pangalan ang ginamit ni Cathy. Yon ang paraan niya para hindi siya matuntun o kaya naman ay mahanap ng mga taong binibiktima niya. Nauwi sa tawanan ang kanilang pag-uusap. Nawili ang matanda na makipagharutan sa dalaga kaya naparami ang kanyang pag-inom ng alak. Nung medyo may tama na, biglang lumapit ang isang lalaki na kasama nito na kanina pa pala sila pinagmamasdan. Malaki ang pangangatawan ng lalaking yun. Sir, mukhang lasing na po kayo. Tara na po. Baka po hinahanap na tayo ng asawa niyo. Kapag nalaman ni ma'am na nandito tayo ay siguradong pagagalitan tayo nun. Nagulat ang dalaga dahil nun niya lang napagtanto na may kasama palang bodyguard si Miguel. Nang akmang tatayo na sana ang matanda habang inaalalayan ng lalaki, biglang nag-usal ng mga salita ang dalaga. Ang daya naman, aalis ka na agad, Miguel. Ngayon pa lang tayo nagkakasiyahan. Ang aga pa kaya, mamaya ka na umuwi. Hay, mukhang takot ka lang pala sa asawa mo eh. Ako? Takot sa asawa ko? Hindi Berto, mabuti pa matulog ka na lang muna sa sasakyan kung inaantok ka na. Nakakahiya naman sa magandang binibining ito kung iiwan ko lang basta-basta. Sige na, doon ka na muna. Tatawagan na lamang kita kapag uuwi na tayo. Pero sir, lasing na po kayo. Ano ka ba? Kaya kong sarili ko. Ako ang amo mo, kaya ako masusunod. Sige na, iwan mo na kami. Huwag na huwag ka magsusumbong sa mama mo dahil malilintikan ka sa akin. Gusto mo ba mawalan ng trabaho? Ay, sige po sir. Sabi ko nga po, hihintayin ko na lamang kayo sa sasakyan Sige po, mag-enjoy po muna kayo dyan. Nagtataka ang lalaki dahil mukhang may kakaiba sa kanyang amo. Sanay kasi siya na kahit may konting tama pa lang ang matanda ay yun na mismo ang nagyayaya para umuwi. Pero nung mga sandaling yun, para bang tuwang-tuwa at nawiwili pa si Miguel na makipag-inuman sa babaeng kausap niya. Bibihira lamang makipagkwentuhan sa babae ang kanyang amo
at pinagtaasan pa siya nun ng boses sa unang pagkakataon. Akala ko iiwan mo na ako. Magtatampo na sana ako eh. Gusto pa naman sana kitang makausap dahil nalulungkot ako. Sa tingin ko, Miguel, ikaw ang papawi sa lungkot na nararamdaman ko ngayon. Pwede mo ba akong samahan kahit sandali lang? Ay, masyado mo namang pinapainit ang gabi ko. Paano naman ako makakatanggi kung ganito kabango at kagandang babaeng nasa harap ko? Ilang sandali pa, pumasok na ang dalawa sa pribadong silid sa bar na yon. Nang makapasok na ang dalawa sa nasabing silid, doon na isinagawa ng dalaga ang kanyang plano. Nilimas niya ang lahat ng perang laman ng pitaka ng matanda, sabay itinapon yon sa isang sulok. Iniwan niyang nakahandusay sa mahabang upuan si Miguel dahil sa sobrang kalasingan. Nagmamadali namang lumabas ng bar ang dalaga, sabay pumara ng tricycle. Samantala, kanina pa tingin ng tingin ang bodyguard ni Miguel sa kanyang telepono at inaabangan ang tawag ng kanyang amo. Nabaling ang kanyang paningin nang makita si Cathy na sumakay sa tricycle, kaya kinabahan yun at nagmadaling lumabas ng kotse para pumasok sa loob ng bar. Sir? Miss, nasa na po yung lalaking nakaupo dito kanina? Agad namang itinuro ng GRO kung saan makikita ang matanda, kaya dali-dali nitong pinuntahan ng silid at bumungad sa kanya ang tulog na amo at humihilik pa. Nakabukas ang zipper ng pantalon at nakaangat ang damit. Boss, gising! Ano nangyari? Bakit nandito ako? Anong oras na ba? Ako pong dapat magtanong kung ba't kayo nandito. Ano po nangyari sa inyo? Ba't kayo pumasok dito sa loob? At bakit kayo iniwan ng babaeng kasama ninyo? Nagmamadali siyang umalis kanina. Ay, teka, nasan po yung relong suot nyo? Tsaka yung kwintas ninyo? Ha? Nalintikan na. Pati wallet ko nawawala rin. Naisahan ako ng babaeng yun ah. Hindi ko man lamang namalayan na. Naku, malilintikan ako nito sa misis ko. Paano nangyaring? Hindi kaya may kakaibang ginawa sa akin ng babaeng yon? Na-hypnotize ba ako? Maaari po. Baka nga po ginamitan kayo ng itim na kapangyarihan na kung tawagin sa probinsya namin ay palipad hangin. Napamura na lamang si Miguel sa sobrang inis sa sarili. Sinubukan niyang hanapin ang babae, ngunit walang nakakakilala sa pangalan na binigay nito. Kinuha niya rin ang CCTV footage ng bar, ngunit sadyang mailap ang dalaga sa kamera. Hindi maipaliwanag kung paanong hindi man lamang makilala ang mukha noon. Kaya wala nang nagawa ang matanda kundi hayaan na lamang ang nangyari. Makailang ulit pa siyang bumalik sa bar na yon at nagbaka sakali na makikita ulit ang dalaga. Gaya ng dati, nagpakasasa si Cathy sa perang nakuha niya kay Miguel. Malaki-laki rin ang natangay niyang halaga sa matanda. Humiga pa ito sa kama at pinaghahagis ang pera habang humahalakhak matapos niyang ibenta ang relo at kwintas. Walang kahirap-hirap kumita ng pera. Ako na yata ang pinakapinagpala sa lahat ng mga kababaihan. Kapag sinuswerte ka nga naman, oo. Ang sarap matulog na maraming pera at gigising na may pera tapos ang ganda-ganda ko pa. Ikaw na talaga, Cathy. Bongga ka, girl! Makalipas ang 2 buwan, unti-unti na namang nauubos ang pera ni Cathy. Sinisingil na rin siya sa renta ng bahay. 1 buwan na siyang hindi nakakabayad. Mas inuna pa niya ang kanyang mga luho kesa bayaran ang kanyang dapat bayaran. Kapag hindi ka pa nakapagbayad sa susunod na araw, talagang palalayasin na kita. May naibibili ka nga ng kung ano-ano tapos hindi mo magawang magbayad ng renta. At isa pa, pwede ba? Maglinis ka naman ng bahay. Tingnan mo nga yung paligid mo. Ang kalat-kalat at ang dumi-dumi na.
Kababae mong tao napakababoy mo. Sarili mo lang yata ang kaya mong ayusin. Babalikan kita ulit. Siguraduhin mong may pambayad ka na. Kung hindi, ako mismo maghahakot ng mga gamit mo papalabas. Oo na, sige na po. Hindi pa nga ako nag-aalmusal. Busog na ako sa sermon nyo. Ay, kainis. Abat, ako pa talaga ngayon na nakakainis. Ikaw na nga itong hindi marunong magbayad. Ikaw pa may ganang mainis. Aling Gina naman. Ang sabi ko po, magsisimula na ako maglinis. Ang sungit. Pinandilatan ng mata ni Cathy ang tumalikod na si Aling Gina. Nawalan na rin ng gana ang dalagang kumain, kaya bumalik na lamang yung muli sa higaan dahil biglang sumama ang kanyang pakiramdam. Lintek, nagkanda leche-leche ng buhay ko. Kapag minamalas ka nga naman, bakit naman kasi ngayon pa sumama ang pakiramdam ko? Kailangan kong gumaling at kailangan ko ng dumiskarte. Wala na akong pambayad. Baka magliyab ng ilong ng matandang dragon na yon. Kinaumagahan, kahit medyo iniinda ni Cathy ang sakit ng kanyang ulo, ay pinuntahan niya ang bahay ni Aling Gina para makiusap kung pwedeng bigyan ulit siya ng isa pang araw na palugit para makapagbayad. Tao po! Aling Gina! Tao po! Oh, Cathy, ikaw pala. May kailangan ka ba sa asawa ko? Ano po kasi... Wala kasi siya dito. Umalis, pumunta sa palengke. Ano bang sadya mo sa kanya at sasabihin ko na lang pagdating niya? Bakit nga ba? Hindi ko naisip to, ha? Tama. Ikaw ang sagot sa problema ko sa asawa mo. Umaayon na naman sa akin ang pagkakataon. Ano po kasi? Makikiusap po sana ako sa kanya. Wala pa po kasi akong pambayad ngayon sa renta ng bahay, Mang Lope. Ay, ganun ba? Hamot sasabihin ko na lamang. Kaso kilala mo naman ang asawa ko. Magagalit lamang yung kapag nadidelay ang bayad ng upa, lalo na kung nakailang balik na siya para maningil. Kaya nga po, makikiusap sana ako Walang-wala po kasi talaga ako ngayon. Sinibayan pa ng sakit ng ulo ko kaya hindi po ako makapagtrabaho. Parang awa niyo na po, tulungan niyo naman po ako na pakiusapan siya Wala po kasi akong mapupuntahan kapag pinalayas niyo ako dito. Napahagulhol ang dalaga at marahan namang hinimas ni Mang Lope ang braso nito para patahanin. Pasimple namang bumulong sa isipan si Cathy dahilan para biglang mawala sa sarili ang matanda na ilang segundo munang natulala sa kanyang harapan bago pumasok sa kwarto at may kung anong hinahanap. Ganyan nga. Sumunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Ngayon, kunin mo lahat ng perang nasa wallet ng asawa mo. Ibigay mo yun sa akin, Mang Lope. Mabilis na sumunod kay Cathy ang matandang lalaki. Kinuha niya ang susi ng kabinet at binuksan yon. Dinampot ang lahat ng pera at ibinigay sa dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Cathy nang makita ang napakaraming pera. Wow! Ang dami nito, Mang Lope! Maraming salamat po! Alis na po ako! Bye! Iniwan ni Cathy si Mang Lope habang wala pa sa kanyang sarili. Maya-maya lamang ay dumating na si Aling Gina at sinalubong pa yon ng dalaga. Aling Gina, sakto po ang pagdating nyo. Heto pambayad ko. Sabi ko naman sa inyo, magbabayad ako kapag may pera na ako mabuti naman kung ganon. Magbabayad ka naman pala pinatatagal mo pa. Pinapainit mo pa ang ulo ko. Kayo naman po kasi, hindi kayo makapaghintay. Ay, sige. Sa susunod, agahan mo magbayad para hindi tayo nagkakaproblema. Pasensya na po ulit kayo. Huwag na kayo magsusungit, ha? Sige kayo, mabuburi, napakaganda niyong kilay. Nako, salamat naman. Pangatlo ka na yata sa mga nakapansin ng kilay ko ngayong araw.
papasok na ako sa bahay at mainit dito sa labas. Baka mabura pa. Che, naniwala naman. Ang pangit kaya parang ewan. Pero ang mahalaga, may pera na naman ako. Samantala, nang makapasok si Aling Gina sa bahay ay agad niyang iniabot kay Mang Lope ang pinamili at pinadala yon sa kusina. Dumiretso siya sa kwarto para magpalit ng damit na basang-basa ng pawis. Paglabas niya ay wala pa ring imik ang asawa nito, kaya nilapitan at tinapik yon sa balikat. Oh, Lope, bakit kanya ang itsura mo? Hindi ba't sabi ko ay dalhin mo na ang mga yan sa kusina? Ano pang hinihintay mo? Pasko? Bagong taon? Hoy, kinakausap kita! Ay, kabayo, bakit ka naman ang gugulat? Kanina pa ako nagsasalita dito, hindi mo naman ako naririnig. Ano nangyari sa'yo, ha? Parang inaantok ako at ano nga bang ginawa ko kanina? Bakit parang wala akong maalala? Ay, naguguluhan ako. Parang, ewan ko sa'yo. Nag-uulyanin ka na talaga. Hindi mo na alam ang mga pinaggagawa mo. Natigil ang pag-uusap na mag-asawa nang maalala ng babae na kailangan niya na palang magpasahod ng mga trabahante sa ipinagagawa nilang bagong apartment. Pagpasok niya sa kwarto ay nabulahaw ang buong kabahayan sa lakas ng kanyang sigaw. Lope! Gina? Ano nangyari? Nasaan ang pera ko dito? Kinuha mo ba? Dito ko itinatago yung mga inipong ko. Ano? Hindi ko alam yung sinasabi mong pera. Hindi ko naman pinapakailaman yung mga gamit mo, ha? Kung ganon, sino ang kumuha? Sino naman na maglalakas loob na papasok dito sa bahay natin? Wala ka bang napansin na ibang tao na pumunta dito? Galit na galit si Aling Gina dahil wala namang ibang tao sa bahay na yon. Ayaw din namang umamin ng asawa nito na siya ang kumuha, kaya minabuti niyang tingnan ang CCTV para malaman kung sino ang kumuha ng pera. Parehong nanlaki ang kanilang mga mata nang makita ang buong pangyayari. Hay nako, nagsisinungaling ka pa. Ayan, kitang-kita na ikaw ang kumuha at ibinigay mo sa babaeng yon. May pahawak-hawak ka pa sa braso? Ano, dahil sa nilandi ka ng babae, binigay mo na yung pera ko? Walang hiya ka! Ang tanda mo na, kumakirengking ka pa at pera ko pa talaga ang ginagamit mo! Maniwala ka sa akin, Gina. Hindi ko alam na binigay ko sa kanya yung pera. Tingnan mo, parang may sinasabi siya tapos sinusunod ko naman. Hindi ko matanda ng buong nangyari. Pero maniwala ka, kahit mamatay man tayo ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Mandadamay ka pa talaga. Lintik na babaeng yon. Kaya pala ang lakas ng loob. Sa akin lang naman galing yung pinambayad niya. Makikita niya. Hindi ko ito mapapalampas. Inuubos na talagang pasensya ko, ha? Siguradong may tinatago ang babaeng yon. May kakaiba siyang ginagawa para makapagnakaw ng pera. Humanda siya sa akin. Sinugod ni Aling Gina si Cathy para komprontahin sa nangyari. Agad namang itinanggi ng dalaga ang ibinibintang nito sa kanya. Dahan-dahan po kayo sa sinasabi niyo, Aling Gina. Wala po akong alam dyan. Ibalik mo ang pera ko. Walang hiya kang babae ka. Ipapakulong kita. Huling-huli ka na eh. Nagsisinungaling ka pa talaga. Hindi mo makukuha ang pera mo at lalong hindi ko hayaang makulong ako dahil sa'yo. Ang bag ko, kailangan kong tumakas. Hoy, saan ka pupunta? Magnanakaw! Ang kulit mo, ha? Sabi ng bitiwan mo ako. Gamit ang natitirang pera na galing sa matandang babae, naghanap ulit siya ng mauupahan na may kalayuan sa lugar na kanyang pinanggalingan. Makalipas ang 2 linggo, halos wala nang makain si Cathy dahil wala na siyang pera. Pabalik-balik naman ang kanyang iniindang sakit ng ulo. Diyos ko naman, alisin niyo na po ang sakit ng ulo ko para makapagtrabaho
trabaho na ako. Pinaparusahan niyo ba ako dahil sa mga ginawa ko? Buisit na Gina na yon. Yung mga gamit na naiwan ko. Ay, ang bobo ko talaga. Bakit ba naman kasi hindi na lang ako nagbenta ng mga gamit ko? Ay, nakakainis talaga. Isang araw, nakaramdam ang dalaga ng kaginhawahan sa kanyang katawan, kaya wala nang inaksayang oras si Cathy at agad na nag-isip ng susunod na plano. Barya na lamang ang natitira sa kanyang pera. Palakad-lakad ang dalaga kung saan naghahanap siya ng panibagong bibiktimahin. Ano ba? Makisama naman kayo. Mukhang wala yata ako mapapala dito Wala yata akong madidilihensyahan ngayon. Magtitiis na naman ako sa lugaw na walang sahog at... Ay, busy talaga. Ang init-init pa naman. Ay... Ilang sandali pa, nakita niya si Mang Felix na saktong magwi-withdraw sa ATM machine. Walang ibang tao sa lugar na yun. Hinintay niyang matapos ang lalaki. Nang saktong naglalakad na para maghanap ng sasakyan, naghanda na rin ang dalaga para gawin ang kanyang plano. Kagaya ng ginawa niya kay Jerry, yun din ang naisip niyang diskarte para manakaw ang pera ng bago niyang target. Pero ngayon ay nagpanggap naman siya bilang isang pulubi sa paningin noon. Aray! Tulong! Tulungan niyo po ako! Oh, Iha, ano nangyayari sa'yo? Mukhang namumutla ka at nanghihina. Nahihilo po ako. Ilang araw na po kasi akong hindi kumakain. Tulungan niyo po ako. Maawa na po kayo sa akin. Gutom na po ako. Nagkunwaring matutumba si Cathy at napahawak kay Mang Felix. Mabuti na lamang agad na nasalo ng lalaki at hindi natumba sa simento ang babae. Ang hindi niya alam, mabilis na dinukot ng dalaga ang kanyang pitaka. Nang makuha niya na yon ay pabulong na nagsalita si Cathy. Hindi naman makagalaw ang lalaki sa kanyang kinatatayuan. Natulala ito habang pinagmamasdan ang papalayong dalaga na bahagyang nakangiti sa kanya. Bumalik lamang ang kanyang ulirat nang businahan siya ng isang tricycle driver. Abat, hindi ka ba tumitingin? Sasagasaan mo ba ako? Abay, akala ko pumaparaho kayo Sasakay po ba kayo o hindi? Oy, sige, ihatid mo ako sa ospital. Kailangan ko makabalik agad at inaantay ako ng asawa ko't anak. Ilang sandali pa. Ipapasok ko ba sa loob o dito ka na lamang bababa? Huwag na, dito na lamang ako. Maglalakad na lang ako papasok. Ay, siya, sige, mabuti naman. Natitiya ko, mahirapan akong makalabas kapag pinilit ko pang ipasok tong tricycle. Sandali lamang at... Teka, nawawala ang pitaka ko Nagtulungan pa si Mang Felix at ang tricycle driver para mahanap ang pitaka sa loob ng tricycle, ngunit wala silang makita. Naawa na ang driver sa lalaki dahil bakas sa mukha nito ang pagkadismaya at nabanggit rin nito na pambayad sana ang perang yon sa pagpapagamot ng kanyang anak na may sakit. Hindi na lamang ito pinagbayad ng tricycle driver at taus-pusong nagpasalamat naman ang matandang lalaki. Pasensya ka na talaga. Naabala ko pa ang paghahanap buhay mo. Wala na talaga akong pera kahit barya. Maraming salamat ulit, ha? Ay, walang anuman ho yun. Sana gumaling na ang anak ninyo. Tsaka mag-iingat po kayo. Parang wala sa sarili si Mang Felix na naglalakad papunta sa silid kung saan naroon ang kanyang anak at asawa na si Aling Mona na nagbabantay sa kanilang anak. Hanggang nung mga oras na yon, hindi niya pa lubos maisip kung ano ang nangyari. Pagkarating ay nakangiting sinalubong ni Aling Mona ang kanyang asawa. Mahal, magkano ang nasahod mo? Kasya na ba para sa bibilhin nating gamot ni Chinchin? Oy, mahal, kinakausap kita. Hindi mo ba ako naririnig? Ano nangyari sa'yo? Bakit parang hindi maipintay yung mukha mo? May nangyari ba? Oo, mahal. Kasya na sana. Kaya lang ano?
Kinakabahan naman ako sa'yo. Akin na yung pera at bibili na ako ng gamot ni Chinchin. Kanina pa dapat siya nakainom. Nakailang balik na rin dito yung nurse. Tinatanong kung nakabili na ba tayo. May kailangan pa raw tayong bilhin na i-inject sa kanya. Kailangan maagapan ang pagkalat ng impeksyon sa katawan niya. Kung hindi, mas lalo siyang manghihina. Ano kasi, mahal? Nawala yung pitaka ko kanina. Nanakawan yata ako. Ha? Ano? Paanong nanakawan ka? Hindi mo ba napansin? Bakit? Saan ka ba pumunta? Ikinuwento ni Mang Felix kay Aling Mona ang kanyang natatandaan. Ang pinagdududahan niya ay yung babae na lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Wala naman kasing ibang tao na nakasalubong si Mang Felix nung mga sandaling yun. Nanlumo ang mag-asawa dahil sa yun na lamang ang kanilang inaasahan na wala pa na parang bula. Nag-alala tuloy sila kung saan kukuha ng panggastos sa ospital. Halos lahat na ng kanilang kakilala ay nautangan na ng mag-asawa. Ano nang gagawin natin ngayon? Kailangan makabili tayo ng gamot ni Chinchin. Ang mamahal pa naman ng mga gamot na kailangan niyang inumin. Ay, mahal, paano ng anak natin? Saan na naman tayo kukuha ng pera? Wala ka nang sasahurin sa susunod na buwan. Halos ilang araw ka pa lamang pumapasok, may utang pa tayo sa boss mo. Kaya nakakahiya naman na mangutang na naman tayo sa kanya. Huwag ka na mag-alala, mahal. Gagawa ko ng paraan para makabili tayo ng kailangan ng anak natin. Nagpaalam saglit ang lalaki para maghanap ng pwedeng mahiraman ng pera. Kahit na nahihiya ay sinubukan niya pa rin humingi ng tulong sa kanyang boss. Ang kanyang pinagtatrabahuhan ay si Miguel. Naikwento niya sa kanyang boss ang nangyari sa perang ipambibili niya sana ng gamot ng kanyang anak. Nagulat ang lalaki sa mga sinabi ni Mang Felix. Bigla siyang napaisip na posibleng pareho ang babaeng nagnakaw ng kanyang pera at ang babaeng ikinukwento ng kanyang tauhan. Doon lamang napagtanto ng dalawang lalaki na pareho silang nabiktima ng iisang babae. Naaawa naman ang boss nito at pinahiram siya ng pera, ikakaltas na lamang sa kanyang sahod buwan-buwan. Pagkakuha ng pera ay agad na bumalik si Mang Felix sa ospital. Nadatnan niya na nag-aagaw buhay na ang kanilang anak, kaya naman napatakbo siya at nilapitan ang naglulupasay na si Aling Mona. Anak, huwag mo kaming iiwan. Lumaban ka. Felix, ang anak ko. Chinchin! Diyos ko, nakikiusap po ako. Huwag niyo namang hayaan mawala sa amin ang anak ko. Pakiusap po, iligtas niyo ang anak namin. Chinchin, huwag mong iiwan si nanay. Makalipas ang ilang oras, nanginginig pa rin sa takot si Aling Mona. Pinapakalma pa rin yon ni Mang Felix na noon ay labis pa rin ang pag-aalala. Mabuti na lamang ay naisalba yon ng mga doktor. Akala ko mawawala ng anak natin. Kung may nangyaring masama sa kanya, Felix, hindi ko kakayanin. Mamamatay ako kapag nawala ang anak ko. Tahan na, patawarin mo ako sa nangyari. Kung naging maingat lamang ako, siguro'y hindi aabot sa puntong ganito. Hindi mo kasalanan na nangyari. Kung meron man dapat managot, walang iba kundi ang walang pusong nagnakaw ng pera mo. Napakasama niya. Samantala, pumunta ako sa presinto para i-report ang nangyari. Akalain mo, pati pala si Sir Miguel na biktima din ng babaeng yon. Kailangan niya managot sa batas. Hindi marunong lumaban ng patas ang walang yang babae na yun. Sige, mahal. Tama yung gagawin mo. Sana makasuhan ng babaeng yon at sana makulong siya habang buhay at pagbayaran ng mga kasalanan niya. Oo, mahal. Sige, aalis na muna ako, ha? Mag-iingat ka. Balitaan mo ako agad sa lakad mo, ha? Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Mang Felix at agad na nagtungo sa pulisya para humingi ng tulong.
Pinasalaysay sa kanya ang buong pangyayari at ipinalarawan ang itsura ng muka ng babae. Ayon sa paglalarawan ng lalaki, lumalabas sa investigasyon na iisang babae ang tinutukoy ng mga taong nagrereklamo sa kanila, at doon niya rin napag-alaman na iba-iba pang pangalan ang ginagamit nito. Halos pare-pareho ang modus ng dalaga sa bawat binibiktima, kaya mahirap matunton ang kanyang kinaroroonan. Nangako ang mga pulis na kapag nakakuha sila ng impormasyon ay ipagbibigay alam nila agad sa lalaki. Maraming salamat po. Sana mahanap na at mapanagot ng babaeng yan para matigil na sa masamang gawain. Baka marami pa yung mga biktima. Nang makabalik sa ospital si Mang Felix, ibinalita niya kay Aling Mona ang kanyang natuklasan tungkol sa dalagang nambiktima sa kanya. Dahil sa may kaalaman ang ginang tungkol sa itim na kapangyarihan, napagtanto niya na ginagamitan ng palipadhangin ang mga biktima ng dalaga para makapagnakaw. Kaya pala ang lakas ng loob ng babaeng yan na magnakaw. Kung hindi ako nagkakamali, tama ang naiisip ko. Dapat sa kanya, mahal. Alam ko kung anong pumapasok dyan sa utak mo. Huwag mong gagawin yan. Sinasabi ko sa iyo, ilang beses na natin niyang pinagtalunan. Kailangan maturuan ng leksyon ng babaeng yon. Kailangan putulin ang kanyang kasamaan. Hindi ako papayag na marami pa siyang mabiktima. Humanda kang babae ka. Pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo. Dapat sa mga katulad mo, parusahan para magtino. Nangilabot si Mang Felix sa mga tinuran ni Aling Mona. Ramdam niya ang galit sa puso ng kanyang asawa. Ayaw na ayaw pa naman nito ng taong nanlalamang sa kapwa. Ang karunungan ni Aling Mona ay minana pa niya sa kanyang yumaong ina. Mula nang magkaanak sila ni Mang Felix ay sinubukan niya yung itigil. Sa pagkakataong yon ay mukhang desidido na siya na parusahan ang dalagang si Cathy gamit ang barang. Mahal, ikaw na muna magbantay sa anak natin. Uuwi muna ako. May kailangan akong gawin. Hindi ka na ba talaga magpapapigil sa gagawin mo? Alam mong kasalanan sa Diyos ang binabalak mo. Huwag mong ilagay sa mga kamay mo ang pagpaparusa sa taong yun. Ipaubaya mo na lamang yan sa batas. Kung aantayin pa natin ang mga pulis, natitiyak ko na marami pang mabibiktima ang babaeng yun. Kaya habang maaga pa, tatapusin ko ng kasamaan niya. Siguro naman mapapatawad ako ng Panginoon sa aking gagawin. Muntik na malagay sa peligro ang buhay ng anak natin dahil sa babaeng yun. Kung may nangyari kay Chinchin, hindi ako magdadalawang isip na tapusin siya. Pagkarating ni Aling Mona sa kanilang bahay, dumiretso agad siya sa kwarto at sa ilalim ng kanilang kama. Doon nakalagay ang kahon kung saan nakasilid ang kanyang mga kagamitan sa pambabarang. Hindi mo alam kung gaano kahirap kumita at hindi mo rin alam kung sino ang binangga mo. Ngayon matitikman mo ang balik ng karma sa kasamaang ginawa mo. Ako ang magpaparusa sa iyo hanggang sa magtanda ka. Mararamdaman mo ngayon ang bagsik ng aking kapangyarihan. Kinuha ni Aling Mona ang malaking itim na kandila sabay sinindihan. Mula sa kanyang bulsa, dinukot niya ang nakatiklop na papel na may guhit ng muka ng babaeng pinagbibintangan nila na magnanakaw. Binigyan ng kopya ng mga pulis ang kanyang asawa sa pagkakakilanlan ng babae, kaya yun ang gagamitin ng ginang sa pagsasagawa ng barang. Pagkatapos ilagay ang papel sa pulang tela, ay nag-usal siya ng orasyon. Habang binibigkas ng ginang ang dasal, ay dahan-dahan niyang pinapatakan ng kandila ang muka ng babaeng nasa larawan. Nang halos matakpan na ng patak ng kandila ang muka ng babae, tinusok niya rin yun ng luma at mahabang karayom. Ngayon, mararamdaman mo ang init ng bawat patak ng kandila. Mag-aapoy ang buo mong katawan na ani mo'y sinisilaban. Mahapdi at parang pinapaso na nagbabagang bakal.
Mararamdaman mo rin ang talim na parang tumutusok na mga karayom sa iyong katawan. Damhin mo ang parusang balik sa iyong kasamaan. Sige, humiyaw ka sa sobrang sakit. Samantala, biglang nakaramdam si Cathy ng kakaiba sa kanyang katawan. Hey, ano ba to? Mukhang may gustong pumasok na itim na kapangyarihan sa katawan ko Pwes, kung sino ka man, hindi ka magtatagumpay. Hanggat suot ko ang kwintas na ito, walang makakapanakit sa akin. Kaya akong protektahan ito kahit gaano pa kalakas ang kapangyarihan mo. Ipinakulam na kaya ako ng ginang na yon? Aba, nakinabang naman siya sa dami ng mamahaling gamit na naiwan ko sa apartment niya. Buisit siya. Namana pa ni Cathy ang kwintas na yon sa kanyang yumaong ama. Kilala yon bilang isang mahusay na albularyo. Sa kabilang banda, naramdaman ni Aling Mona na mukhang hindi gaanong tumatalab ang kanyang ginagawang pambabarang sa dalaga. Ganun pa man, hindi siya tumigil sa paggawa ng ritual. Pinagpapawisan ng ginang habang patuloy sa pagbigkas ng mga kahindik-hindik na salita. Maya-maya pa, biglang lumakas ang hangin at isang tinig ang narinig ng ginang. Sino kang nangangahas na barangin ako? Anong kasalanan ko sa'yo? Para malaman mo, hindi ako tatablan ng kapangyarihan mo. Magsasayang ka lang ng lakas. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung ginagawa mo. Ako lang naman ang asawa ng lalaking ninakawan mo. Alam mo bang buhay ng isang tao nakasalalay sa perang ninakaw mo? Hindi ka marunong lumaban ng patas, kaya dapat sa'yo putulin niya mga kamay mo at dukutin niya mga mata mo para matigil ng kasamaan na bumabalot yan sa katawan mo. Nagpatuloy ang palitan ng mga salita ng dalawang babae. Dire-diretso lang din si Aling Mona sa pagsasagawa ng orasyon. Hindi naman nagpatalo si Cathy at pilit na nilalabanan ang kapangyarihan ng ginang. Hanggang sa lalong lumalakas ang kapangyarihan ni Aling Mona at mas lalong lumakas ang hangin hanggang sa naputol na at nahulog ang suot na kwintas ng dalaga. Tumilapon ang babae at tumama sa pader ng bahay na kanyang inuupahan. Aray! Walang hiya ka, matanda ka! Humanda ka! Babalikan kita! Hindi mo ako matatalo! Kung inaakala mo matatakot ako sa'yo, pues nagkakamali ka! Bigla namang nawala ang malakas na hangin at hindi na rin narinig ni Aling Mona ang tinig ni Cathy. Matagumpay na naisagawa ng ginang ang kanyang ritual laban sa dalaga. Samantala, halos hindi makatayo si Cathy sa sobrang lakas ng pagkakatalsik niya. Gumagapang na siya sa sahig sa kahahanap ng kwintas, ngunit nagkapira-piraso na yon. Hindi pwede! Kailangan kong kwintas na to! Hindi! Kinagabihan, nagising si Cathy ng alanganing oras nang makaramdam ang dalaga ng sobrang init. Para siyang nililitsyon na baboy sa nagbabagang uling. Dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Halos maubos niya ang laman ng pitsil. Ibinuhos niya na rin sa kanyang muka ang natitira pang tubig. Pakiramdam niya ay matutuklap na ang kanyang balat dahil sa sobrang init. Aray! Tulong! Tulungan niyo ako! Hindi ko na kaya ang sakit! Tama na! Tigilan mo na ako! Alam ko, ikaw na matanda ka, may gawa nito sa akin. Parang awa mo na. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Patawarin mo na ako. Kahit anong sigaw ni Cathy para humingi ng tulong ay walang nakakarinig sa kanya. Kaya walang nagawa ang babae kundi tiisin na lamang ang sakit. Halos wala na siyang saplot sa katawan nang pagtatanggalin niya ang suot niyang damit. Kahit na nakatapat na siya sa bentilador ay wala pa rin yung epekto. Nahirapan na rin siyang huminga at muntikan ng himatayin. Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Maya-maya pa, bigla na lamang nawala ang init na kanyang nararamdaman.
Natuwa ang dalaga at napahalakhak. Inakala niya na tumigil na ang pambabarang sa pagpapahirap sa kanya. Ngunit ilang sandali pa, nang mahihiga na sana ang babae, malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan. Nang maramdaman niya na parang may tumutusok sa kanyang likod. Aray! Ano na naman to? Lintik na matandang yun ah! Hindi mo ba talaga ako titigilan? Ano ba? Tama na! Hirap na ako! Tigilan mo na ako! Mas lalong tumindi ang sakit na nararanasan ni Cathy. Hindi na ito mapakali at napapalundag na rin ang dalaga sa sobrang sakit, hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng malay. Kinaumagahan, nagising na lamang ang dalaga na nakahandusay sa sahig. Masakit ang ulo at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya na puno ng sugat ang kanyang buong katawan. Parang hiniwa ng isang matalim na bagay at sa loob noon ay may mga insekto. Pinagmasdan ng dalaga at nandiri siya dahil gumagalaw-galaw pa ang mga yon. Nagpupumalahaw siya sa iyak at hindi makapaniwala sa nangyayari sa kanya. Samantala, Sana naman ay magtanda ka ng babae ka. Kulang pa yan sa mga nagawa mong kasalanan. Pasalamat ka't kahit papano'y mabait ako. Dahil kung hindi, baka tinapos ko na ang buhay mo. Pero dahil hindi naman ako kasing sama ng iniisip mo, hindi kita papatayin. Gusto ko lang matuto ka at itama ang mga bagay na kahit alam mong mali ay ginagawa mo pa rin. Pero hindi pa rin dyan matatapos ang pagpapahirap ko sa'yo. Makalipas ang 2 araw, hindi pa rin tumigil si Aling Mona sa pagpapahirap kay Cathy. Kaya humingi na ng tulong ang dalaga sa kakilala nitong albularyo. Kinailangan niyang bumalik sa lugar kung saan siya lumaki, dahil doon nakatira ang kilalang albularyo ng kanyang ama. Sakay ng nirentahang sasakyan ang dalaga, bumiyahe siya ng mahigit 4 na oras para marating ang lugar na yon. Dumiretso na siya sa bahay ng manggagamot dahil baka kung makita pa siya ng mga tao doon ay pagtulungan pa siyang saktan. Kahit may takot siyang bumalik sa kanila ay napilitan pa rin siya dahil sa kagustuhan niyang gumaling. Cathy, anong ginagawa mo dito? Mang Danny, tulungan niyo po ako at sana po huwag niyo ipaalam sa mga tao na nandito ako. Kayo na lang po ang alam kong makakatulong sa akin. Parang awa niyo na po. Hirap na po ako. Alam mo na hindi ako sang-ayon sa mga ginagawa mo. Pinagsabihan na kita, pero hindi ka nakinig sa akin. Ginamit mo sa maling paraan ang iyong kapangyarihan. Kagaya ka rin ng tatay mo. Simula na mamatay ang ama mo, ang buong akala ko ay tatalikuran mo na rin ang itim na karunungan. Kung wala lang akong utang na loob sa iyong ama, hindi kita patutuloy sa pamamahay ko. Sa inyo na po mismo nanggaling. May utang na loob kayo sa pamilya ko. Kung hindi dahil kay tatay, baka wala na kayo sa mundong ito. Kaya bilang kapalit, tulungan niyo po ako. Tanggalin niyo ang sumpa na nakakabit sa katawan ko. Sige, tutulungan kita. Pero mangako ka sa akin na magbabago ka na. Ito na siguro ang naging karma mo. Mangako ka, Cathy, dahil kung hindi, kahit magmakaawa ka pa, hindi kita tutulungan. Ayaw ko na sa pagkakataong ito ay patuloy kita na hahayaan sa iyong mga kalokohan. Kung noon ay wala akong nagawa para itama ka, ngayon hindi na ako papayag. Nangako ako sa Panginoon na sa oras na magkita tayong muli, gagawin ko ang lahat para maituwid ka. Ngayon, tutuparin ko ang pangako ko sa kanya at sa tatay mo, habang may pagkakataon ka pa. Opo, basta tulungan niyo lang po ako na gumaling. Pangako po magbabago na ako. Ang sakit. Pakiusap, gamutin niyo na po ako. Aray! Sa tingin ko, isa sa mga naging biktima mo may gawa nito. Pasalamat ka't hindi kanya balak patayin. Dahil kung ganon ang kanyang kagustuhan, malamang sa mga oras nito ay pinagpipiestahan ka na ng mga uod at bangaw. Nag-usal ng panalangin si Mang Danny habang nakapatong ang kamay sa ulo ni Cathy.
Pinatakan ng matanda ng likido ang mga sugat sa kanyang katawan. Napasigaw siya sa sobrang hapdi at nangisay ang mga uod na nasa loob ng kanyang mga sugat. Aray! Ano po yung pinahid niyo? Ang hapdi! Parang sinisilabad ang pakiramdam ko. Aray! Tiisin mo lang. Kailangan mamatay ang mga insekto para hindi na mas lumala pa ang mga sugat mo. Kinakain ng mga yan ang iyong balat at sinisipsip ang iyong dugo. Kung hindi natin mapapatay ang mga pesteng yan, hindi maghihilom ang mga sugat sa katawan mo. Tagaktak ang pawis ni Cathy habang kagat-kagat ng kanyang mga ngipin ang isang tela. Hindi na kinaya ng dalaga ang sakit, dahilan para siya ay mahimatay. Pinahiga siya ni Mang Dani sa mahabang upuan na yari sa kawayan. Nilagyan ng matanda ng dahon ang mga sugat nito. Isa-isa niya ring sinunog ang mga insekto na lumabas sa mga sugat ng dalaga. Makalipas ang ilang oras, binalikan na ng malay si Cathy. Hinang-hina ang babae at humingi agad ng tubig kay Mang Dani. Oh, ito, inumin mo. Kumusta ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka pa bang sakit? Medyo nanghihina po ang katawan ko. Nang tanggalin ni Mang Dani ang dahon na nakatapal sa mga sugat ni Cathy, namangha ang dalaga nang makita niya na naghilom na ang mga yon. Ngunit bakas pa rin ang mga peklat sa kanyang balat. Magaling na ang mga sugat mo. Ngunit hindi pa rin ako nakakasiguro kung tuluyan ang ititigil ng mambabarang ang ginagawa niya. Hanggat hindi niya nararamdaman ang pagbabago mo, patuloy ka pa rin niyang parurusahan. Kaya habang may pagkakataon pa, tutulungan kitang humingi ng tawad sa kanya at maging sa iba mo pang nagawa ng kasalanan. Ayoko po, Mang Dani. Ayoko po makulong. Pangako magbabago na po ako. Pinagsisisihan ko na po ang mga nagawa ko. Simula ngayon, hihingi na ako ng tawad sa Panginoon. Magpapakalayo-layo na po ako at magsisimula ng panibagong buhay. Pero paano mga taong naperwisyo mo? Kailangan mo pa rin managot sa batas. Hindi ka pababayaan ng Diyos, iha. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Gawin mo ang nararapat mong gawin. Kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan, gawin mo kung ano ang tama. Paano kung ang tama ay siya naman magpapahirap sa akin? Ayaw ko pong makulong. Mang Dani, hindi ko po alam kung makakaya ko. Natatakot po talaga ako. Paano kung hindi na ako makalabas ng buhay sa kulungan? Napayakap na lamang si Cathy kay Mang Dani dala ng takot. Ngunit wala na siyang nagawa kundi sundin ang payo ng matanda dahil alam niya na yun ang tama. Samantala, naramdaman ni Aling Mona na may tumulong na isang albularyo kay Cathy. Hindi naman nakakaramdam ng galit ang ginang dahil inaasahan niya na ang gagawin nito. Kaya muli siya nag-usal ng orasyon para muling gumana ang sumpa na kinabit niya sa dalaga. Paglalaruan niya ito hanggang sa siya na mismo ang sumuko sa mga pulis para pagbayaran ang kanyang mga kasalanan. Mang Dani, tulong! Tulungan niyo po ako! Akala ko po ba napagaling niyo na ako? Bakit bumabalik ang sakit, aray? Tama na, ayoko na po! Pansamantalang lunas lamang yon, iha. Hanggat hindi tumitigil ang mambabarang sa paggawa ng ritual, hindi tuluyang mawawala ang sumpa sa katawan mo. Isa lang ang nais na makamit ng taong yon, hustisya, Cathy. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Kailangan mo rin humingi ng kapatawaran sa kanya. Paano po ako hihingi ng tawad? Hindi ko po siya kilala at hindi ko alam kung saan siya matatagpuan. Ayoko po talaga, Mang Dani. Hindi ko kakayanin ang buhay sa kulungan. Hindi tumigil si Mang Dani sa pagpapalakas ng loob ni Cathy. Laking pasasalamat naman ng dalaga sa matanda dahil ito na lamang ang taong pwede niyang lapitan at hingan ng tulong nung mga oras na yon. Matapos niyang gamutin ulit, hinayaan muna niyang mapag-isa ang dalaga para makapagpahinga at para na rin makapag-isip.
Ilang oras ding naguguluhan ng dalaga hanggang sa hindi na nito namalayan na nakatulog na pala siya. Nang magising yon, ay muli siyang kinausap ni Mang Dani ng masinsinan. Maayos na ba ulit ang pakiramdam mo? Ano, nakapagdesisyon ka na ba? Opo, Mang Dani. Buo na po ang loob ko. Susuko na po ako sa otoridad. Tama po kayo. Kailangan kong pagbayaran ng mga naging kasalanan ko. Pero bago po muna ako pumunta sa presinto, pwede po bang samahan niyo ako sa puntod ni Itay? Gusto ko po muna siyang dalawin bago ako pumasok ng kulungan. Mabuti naman kung ganon. Sige, sasamahan kita. Huwag ka mag-alala, dadalawin kita palagi sa kulungan. Andito lamang ako, hindi kita pababayaan. Manalig ka lamang sa nasa itaas at hindi ka magtatagal sa loob. Magpakabait ka doon. Agad na nagtungo sina Mang Dani at Kati sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang ama. Hindi napigilan ni Kati na pumatak ang kanyang mga luha. Naawa si Mang Dani habang pinagmamasdan ang dalaga. Malungkot man siya na makukulong ito, ngunit alam niya na yon ang makakabuti para sa lahat. Kinahapunan, naghahanda na si Kati para sumuko sa mga pulis. Sasamahan naman siya ni Mang Dani. Maluha-luha pa ang dalaga habang binabaybay nila ang daan patungo sa presinto. Alam mo, kung saan man naroroon ang tatay mo ngayon, alam kong masaya siya sa gagawin mo. Alam kong labis ang kanyang pagsisisi dahil sa kanya'y nasira ang buhay mo. Kaya matutuwa siya dahil gusto mo nang ayusin ang sarili mo na kailanman ay hindi niya nagawa para sa kanyang sarili. Nang makarating sila sa presinto, ay agad na pinusasan si Kati ng mga pulis. Kinunan ng litrato at kinuha na rin ang kanyang fingerprints. Pagkatapos noon ay ipinasok na ang dalaga sa selda. Humagulhul yun habang nagpapaalam ang matanda. Matatag ka, Kati. Alam kong malalampasan mo ang lahat ng ito. Samantala, nung araw ding yun ay lalabas na ng ospital ang anak ni Mang Felix at Aling Mona. Mas lalo silang natuwa nang makarating sa kanila ang balitang pagsuko ni Kati sa mga alagad ng batas. Hindi maipaliwanag ang sayang nararamdaman ng ginang nung mga oras na yun. Salamat naman at nagtanda ng babaeng yun. Patawarin niyo po ako, Diyos ko, kung nakagawa po ako ng kasalanan. Yun lamang talagang naisip kong paraan para parusahan at maturuan ng leksyon ang katulad niya. Natulungan ko siyang itama ang mga pagkakamali niya. Patawad po kung nagpasakop ako sa kadiliman. Lumipas ang ilang araw, linggo, buwan at taon. Naging mabait ang dalaga sa loob ng kulungan. Maraming naantig sa kwento ng kanyang buhay, kung papaano niya piniling magbago at takasan ang mundong kinagisnan niya simula pa lamang nung siya ay bata pa. Natuto rin ang dalaga sa mga gawain katulad ng mga gawaing bahay. Kapag linggo naman ay sumasali siya sa mga grupo ng mga kababaihan na nagninilay-nilay at isa na rin siya sa nagpapakalat ng salita ng Diyos. Isang araw, dumalaw si Mang Dani sa presinto at kinumusta ang kalagayan ng dalaga. Masaya ko na makitang malaki na ang pagbabago mo. Halos lahat ng mga salita na lumalabas dyan sa bibig mo ay patungkol na sa Diyos. Ipagpatuloy mo lamang yan. Salamat po sa inyo, Mang Dani. Dahil sa tulong nyo, namulat ko sa tama ang mali. Ngayon nararamdaman ko ng mabuhay ng masaya at payapa. Oo, Iha. Talagang mararamdaman mo ang tunay na saya dahil may maganda akong balita sa iyo. Malapit ka na makalaya. Dininig na ng Diyos ang mga panalangin mo. Talaga po? Maraming salamat, Panginoon ko. Talagang napakabuti ninyo. Nasasabik na po ako makita ang tunay na ganda ng mundo. Walang paglagyan ng saya na nararamdaman ko ngayon.
Masayang ibinalita ni Cathy sa kanyang mga kasamahan ang nalalapit niyang paglaya. Natuwa naman ang lahat sa kanyang sinabi. Samantala, hindi mapanatag si Aling Mona hanggat hindi siya humihingi ng tawad sa dalaga. Dala-dala niya pa rin ang bigat sa kanyang kalooban nang ginawa niya ang pagpaparusa kay Cathy. Kaya minabuti nitong dalawin at puntahan ng dalaga kung saan man yon nakakulong. Pagdating sa kulungan, nagtatakang lumabas si Cathy dahil wala naman siyang inaasahang bisita. Tanging si Mang Danny lamang ang dumadalaw sa kanya simula nung siya ay makulong. Ikaw pala si Cathy. Opo. Sino po sila? Kilala niyo po ba ako? Ako si Mona, yung asawa nung ninakawan mo sa may bangko. Natatandaan mo ba siya? Ho? Ibig sabihin, kayo rin ang... Oo, ako ang nambarang sa'yo. At nagawa ko yun dahil sa muntik na mapahamak ang anak namin nung araw na yon. Buhay ang nakasalalay sa perang ninakaw mo. Kaya napuno ako ng galit. Kung ganon, ano pong ginagawa niyo dito? Nakikita niyo po, pinagbabayaran ko na mga kasalanan ko. Ano pa po ang gusto niyo? Maawa po kayo. Huwag niyo akong papatayin. Tinuruan lamang kita ng leksyon. Patawarin mo sana ako. Natigilan si Cathy sa sinabing yon ni Aling Mona. Ilang minuto bago siya nakapagsalita. Bakas sa kanyang muka ang pagkabigla at hindi siya makapaniwala na pinuntahan pa siya ng ginang. Ho? Bakit po kayo humihingi ng tawad sa akin? Ako po nakagawa ng kasalanan, kaya ako po dapat humingi ng kapatawaran sa naidulot kong problema. Muntik na mapahamak ang anak ninyo dahil sa akin, kaya patawarin niyo po ako. Sana po'y mapatawad niyo ako. Oo, Iha. Matagal ka na naming pinatawad. Ang ginawa mong pagsuko ay nangangahulugan lamang na bukal sa loob mo ang pagsisisi. Ngayon mapapanatag na ang kalooban ko sapagkat pareho na natin nakamit ang kapatawaran sa ating mga puso. Hindi mapigilan ni Cathy na mapayakap kay Aling Mona. Parang nabunutan ng tinik ang kanilang mga dibdib nung mga sandaling yun. Nang makauwi na si Aling Mona ay agad niyang kinuha ang kahon na naglalaman ng kanyang kagamitan sa pambabarang. Isa-isa niyang sinunog ang mga yon katulong ang kanyang asawa at anak. Mahigpit na yakap ang itinugon ng kanyang asawa bilang pagpapakita ng tuwa at kasiyahan para sa ginang. Masaya sila na tuluyan ng tinalikuran ni Aling Mona ang itim na kapangyarihan. Kailanman ay hindi ko na yan muling gagamitin. Ngayon, abo na kayo at tuluyan na kayong tatangayin ng hangin. Masaya kami ng anak mo para sa iyo, mahal. Ito ang araw na pinakahihintay ko. Ngayon kasama na ng mga abo na yan. Tinangay na rin ang hangin ang pangambang nararamdaman ko kapag ginagamit mo yan. Makalipas ang 2 buwan, dumating na ang araw na pinakahihintay ni Cathy. Ito na ang araw ng kanyang paglaya. Masayang sinundo ni Mang Danny ang dalaga at dumiretso yon sa kanyang bahay. Wala na kasing ibang pamilya si Cathy na pwede niyang puntahan. Abot langit ang pasasalamat niya dahil muli siya mabubuhay ng malaya at payapa ang kalooban. Salamat po, Panginoon, dahil sa kabila ng aking mga nagawang kasalanan, hindi niyo pa rin ako pinabayaan. Utang ko po sa inyo ang panibago kong buhay. Samantala, nabalitaan ng pamilya ni Aling Mona ang araw ng paglaya ni Cathy. Natuwa sila para sa dalaga. Nang maikwento ni Cathy kung ano ang buhay na nakagisnan niya at kung anong paghihirap ang naranasan niya, ay nangibabaw ang awa na naramdaman ni Aling Mona para sa kanya. Makalipas lamang ang 1 linggo, simula nang makalabas si Cathy sa kulungan, nagpasya siyang muli nang bumalik sa Cavite para doon maghanap ng trabaho.
at doon niya rin gustong simulan ang kanyang pagbabago. Sa awa ng Diyos, sa kabila ng kanyang mga karanasan sa buhay, maswerteng natanggap ang dalaga bilang tindera sa isang food court sa isang mall sa nasabing lugar. Kahit na umuuwing pagod at puyat ang dalaga, ay naging masaya pa rin ito, lalo na matanggap niya ang unang sahod na mula sa kanyang pinagpaguran. Ganito palang kumikita ng pera sa marangal na paraan, kahit na mahirap pero masaya pala. Hindi ko man mabili lahat ng luho ko, nagpapasalamat pa rin ako dahil malaya ako nabubuhay dito sa mundo, malayo sa dating ako at walang inaapakang tao. Isang araw, habang naglalakad si Cathy papunta sa sakayan pauwi sa kanyang inuupahan na bahay, aksidenteng nakabangga niya ang isang pamilyar na lalaki. Teka, mukhang pamilyar ang mukha mo ah. Tama, ikaw nga. Sinadya mong mabangga ako, no? Para ano, kapag tinulungan kita, nanakawan mo na naman ako? Pwes kung inaakala mo na magagawa mo ulit yun sa akin, nagkakamali ka. Bistado ko na yung style mo. Maganda ka pa naman, pero kawatan ka pala. Jerry? Hindi ko talaga sinasadya. Aray, tulungan mo naman ako. Hoy, ang sakit. Napaka-judgmental naman. Hindi ba pwede nagbago na ako? Wala nang pakialam si Jerry kahit nagmakaawa pa si Cathy. Sa halip na tulungan itong tumayo, ay iniwan niya na lamang ang dalaga at walang lingon-lingon na sumakay sa kanyang sasakyan. Habang dahan-dahang tumatayo si Cathy at paika-ikang naglakad. Samantala, habang umaandar ang sasakyan ni Jerry ay nakita nito sa salamin ang kalagayan ng dalaga. Napaisip ang lalaki na baka nga hindi nagsisinungaling si Cathy nung mga oras na yon. Totoo kayang nasaktan talaga siya? Ano ka ba, Jerry? Maniniwala ka na naman ba sa palabas ng babaeng yan? Buisit, napakahusay talagang magpanggap. Minsan mo na ako naloko kaya tantanan mo ko at baka makalimutan kong babae ka. Hindi porket maganda ka, madadaan mo ako sa paawa-awa mo. Ay, tumigil ka nga sa karupukan mo, Jerry. Hayaan mo na siya. Yun ang mga salitang sinasabi ng utak ng binata. Ngunit may puwang sa kanyang puso ng pagkaawa kay Cathy. Sinisigaw nito na tulungan ang dalaga. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, sabay pinaatras ang sasakyan para balikan si Cathy. Oh, bakit bumalik ka? Kala ko ba hindi mo na ako tutulungan? Sige na, wag na. Kaya ko na to. Hindi naman kita masisisi kung hanggang ngayon galit ka pa rin sa akin. Kasalanan ko naman talaga. Naiintindihan kita kaya sige na. Kaya kong sarili ko. Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Halika na. Sumakay ka na. Ihahatid na kita sa bahay mo. Nang makasakay si Cathy sa kotse ni Jerry, walang imikan ang dalawa. Pareho silang nakikiramdam sa isa't isa hanggang sa binasag ni Cathy ang katahimikan sa loob ng kotse. Patawarin mo sana ako sa kasalanang nagawa ko sa iyo. Pinagbayaran ko ng lahat ng yun sa kulungan. Salamat din at sa kabila ng nagawa ko sa iyo, mas pinili mo pa rin na tulungan ako. Sana mapatawad mo na ako. Pinagsisihan ko ng lahat ng yon. Sinisikap ko na ngayon na magbagong buhay. Ewan ko ba? Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Bakit ba hindi ko magawang magalit sa'yo? Siguro may dahilan ng Diyos kung bakit nag-krus muli ang landas natin, no? Sa dami na makakasalubong at makikita ko ngayong araw, ikaw pa talaga. Ay, siguro nga, gumawa ng paraan ng Diyos para makahingi ako ng kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan. Masaya ako sa muli nating pagkikita at hindi na ako kasing sama nung dati. Pero may dahilan kaya nagawa kong mga bagay na yon na hanggang ngayon labis kong pinagsisisihan dahil maling-mali. Hindi ko dapat ginawa yon pero wala na eh. Hindi ko na maibabalik ang panahon. Dito na lamang ako. Salamat sa paghatid ah. Inalalayan ng binata na makababa ng sasakyan si Cathy. Sabay sabing, sana hindi pa ito ang huling pagkikita natin. Gusto kitang makilala ng lubos.
At para malaman mo, pinatawad na kita. Matagal ko nang kinalimutan yon, pero syempre, naiinis pa rin talaga ako sa ginawa mo. Ay, sige na, mag-ingat ka ha. Pagkatapos noon ay pinaandar niya na ang sasakyan. Nakangiti sabay kinindatan pa nito si Cathy habang unti-unting sumasara ang bintana ng kotse. Isang araw, muling nag-cruise ang kanilang landas. Sinadyang abangan ng lalaki ang dalaga kung saan siya madalas dumaraan. Mula nang muli silang magkita ay hindi na nawala sa isip niya si Cathy. Oh, ikaw na naman? Bakit parang ang liit ng mundo natin? Alam mo, Cathy, gusto talaga kitang makita. At sa wakas, natsyempohan din kita rito. Pinagtataguan mo yata ako eh. Ha? Bakit? Hindi kita maintindihan. May kailangan ka ba sa akin? May kasalanan na naman ba ako? Wala akong kinuha sa sasakyan mo ha. At saka... Pwede ba kitang hiyaing lumabas? Ang boring kayang mag-isa. Baka naman gusto mo akong samahan. Para naman makabawi ka sa akin. Sabihin na natin na gusto talaga kitang makilala, makasama, at basta. Ano? Okay lang ba sa'yo? Ano? Nagbibiro ka ba? Ako? Bakit ako? Baka nabibigla ka lang o kaya baka naaawa ka lang sa akin. Hindi ako ang babaeng nararapat sa'yo, Jerry. Alam mo naman kung anong klaseng tao ko, kung anong pinagmulan ko. Magkaiba tayo ng mundo. Marami ka pang makikilalang babae dyan. At saka, wag mo nga akong tinitingnan ng ganyan. Malapit na akong matunaw at baka mamaya kiligin pa ako sa'yo. Siguro gusto mo lang akong gantihan sa ginawa ko, no? May pinaplano ka bang masama sa akin? Hoy, wag kang ganyan. Ano? Tumingin ka nga sa akin. Dito. Hoy, sa mata ko. Yan. Mukha ba ako masamang tao? Ha? Sa gwapo kong to, sa tingin mo magagawa kong... Huwag mo akong dinadaan-daan sa ganyan, ha? Para kang ewan. Kapag ako nainis, papatulan talaga kita. Tara na, libre mo ako. Wala pa akong sahod. Yon! Walang problema. Cathy, seryoso. Kapag niligawan ba kita, papayag ka ba? Jerry, kapag sinuntok ba kita para magising ka sa katotohanan, aaray ka? Ang dami mo sinasabi. Tsaka na natin pag-usapan yan. Baka mamaya, pagkatapos natin kumain, magbagong isip mo. Alam mo na, baka gutom lang yan. Oh, teka nga, nilalagnat ka ba? Basta, akala mo titigilan kita? Mula ngayon, kung kinakailangan kitang kulitin, oras-oras man yan, hanggang sa mahulog ka sa akin at maging tayo gagawin ko. Ang totoo, di ko alam kung bakit kahit nagalit ako sa ginawa mo sa akin, hindi talaga kita makalimutan eh. Matagal-tagal na rin yun, pero hanggang panaginip, dinadalaw mo pa rin ako eh. Anong akala mo sa akin? Multo? Mumultuhin talaga ako ng katotohanan kapag hindi naging tayo. Simula noon, palagi nang lumalabas ang dalawa at matyagang niligawan ni Jerry si Cathy, hanggang sa makamit nito ang matamis na oo ng dalaga. Malaki na ang pinagbago ni Cathy, malayong malayo na sa unang pagkakakilala sa kanya ng lalaki. Sa kabila ng pagtatapat ng dalaga sa naging pagkatao at nakaraan niya, ay hindi yon naging hadlang para mahalin siya ni Jerry. Sa halip ay mas lalo itong humanga at napabilib sa katapangan ng dalaga. Matapos ang 2 taon bilang magkasintahan, nagpasya na rin silang magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Isang araw. Ay, ano ba naman tong tiyan ko? Kung ano-ano nang binibili ko sa iyong pagkain, sinusuka mo naman. Ano ba talagang gusto mo? Magagalit ka sa akin eh. Ano ba kasi yun? Gusto ko ng pinya. Yung pinya sa likod ng kapitbahay natin, hinog na. Sige na, samahan mo na kasi ako. Ano? Pambihira naman, mahal. Ano naman yung trip mo? O siya, mamayang gabi, gagawa natin ng paraan. Palihim na lamang na kinausap ni Jerry ang may-ari ng pinya para mapagbigyan ang hilig ng naglilihi niyang asawa.
Yon! Isa na namang magandang kwento mula sa Kwentong Enteng. Dahil po dyan, meron po ulit tayong shout out. Hello po kay Nelly Española. Shout out kay Aprilin Asuncion, kay Sally Roldan, kay Carlita Nocerale. Hello po kay Elizabeth Sumalinog, kay Corazon Clemente. Hello po kay Manny Maniego, kay Brita Lane Pelico, kay Prince Jose, Lumagbas Nancy, Rose Cose, Renante Siena, kay Trio Cavibes, kay Catalea Soto. Hello po kay Jomar Tabacon, kay Celestina Siguya, kay Elizabeth Dungka, kay Febe Ranyada. Hello po kay Jeneline Mix Vlog. Hello po rin kay Princess Marleyphil Davido. Hi kay Ryan Alba, Mama Loretta, John Peter from Elidia Bobes. Hello po kay Pasiano Guerrero. Hi kay Barner Bucky, kay Idol Ashton of Liga. Shout out kay Marjorie Dequilia, kay Ivan Jose Pabriag from Joanna Rosette Marasigan. Hello po kay Renante Alejo. Shout out kay Belen Malbas, kay Mariam Duca, kay Mira. Hello kay Hana Maylin Sesgundo, kay Gay Somodio. Hello po kay Mel Santarita, kay Irma Umali, kay Crijel Mamado, kay Arlene Torquiza. Hi kay I Love Traveled, kay Honey Austria, kay Emily Yumi. Hello kay Alma Naong, kay Charlene Gumansing, Michelle de la Cruz, Torillos and Guiwan family from Joel Guiwan, kay Jing Villaran, kay Langga Jonah. Hello po kay Jose Arcaliana, kay Alfreda Alano. Shout out kay Jenny Laurelin at LJ from Lawrence, Balubayan. Hello kay Dapanderan Brewmaster, kay Frances Remuel Velches, kay Inday Besel TV, ang Lady Guard ng Pampanga, yon Astig, at sa Jet Guard Agency. Hello po kay Earhart The Great Vlog, kay Dimples Yumi, kay Larcy Siriban. Hello kay Teresa Mabelin Francisco. Hello kay Milina Aswiani, kay Mariam Bautista. Hi sa Kakalja family from Connie Kakalja. Hello po kay Maricel Nogot from Yuki Machimoto. Hi sa mga taga Polomolok, South Cotabato from Biba Dima. Hello po kay Merly Kidian, kay Ramil Fariolin, kay Queen Haley, kay Mercedita Balana Reyes. Hello po kay Kimpoy Feliciano, kay Roberto Crimen, kay Analie Vallega, kay MGS 14, sa Yamasaki family, kay Leng, kay Kensuke, kay Kagari, at Kentaro from Ami Yong. Hello po kay Adoracion Espiritu. Hi kay Cola Lona, kay Robely Solivio, kay Corazon Federizo, Arlene Monggi Albader. Hi po kay Ryan Large, kay Missy MTD. Hello po kay Hilario Patra Jasmine. Hi po kay May Megs, kay Shaga Lameri, Angelina Ignacio, Julie Zabate, kay Annabel Ibanez. Hello po sa Team Manok ng Angeles, Pampanga, Escarda Family, Jeboy, Rose, Janine, Jimmy, Joven, Leonard, Jerry, Weng, Windy, Jerha, KJ, Mike, Kimsed, Rick, Monding, Iron, AJ, Arnold, Angie, Vicente, Yael, Ethan, at sa buong Team Manok ng Angeles, Pampanga. Hi po kay Tita Serrano, kay Noraline Olitsub, sa RGW Garment from Basta Mage ako. Hi kay Vivian Collado, Kabutahe. Hi po kay Josie Aniban, kay Astillero Rialco from Kim Rialco. Hi kay Jimmy Guevara. Shout out kay Lolita Mariano, kay Dine Sinag, kay Juvie Bustamante. Hello kay Princess Kayla Martinez, kay JR Pineda, kay Isay Diaz, Mary Jane Alitin,
Doris Estander, Pearl Torres, Evelyn Reyes, Ivan Pabriag from Joanna Rosette, Marasigan. Hi kay Kay Sian from Kuya Koy. Hi po kay account P1Z. Hello kay Mea Espiritu, kay Angelina Edelmira from Elizabeth Dungka. Hello po kay Janet Cisneros, kay Alfredo Siguya, kay Marilu Francisco. Shout out kay Jessica Rojas, kay Raquel Hasegawa, kay Lizelle Goleta. Hello po sa Galedo family from Rai. Bonbon Tailoring from Cheryl Rebecca. Hello po kay Leona Taytay, kay Giza Nicole, kay Elizabeth Pamintuan, kay Jay Mortiza, Betty Velasco, Edna Lintupas, Cesan de la Cruz. Hello po kay Noemi Garcia Pabunan, kay Margie Banosong, sa Roylos Chicharon from Adela Garcenila, at syempre kay Corazon Kakalda. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo kung nasan man po kayo, sa mga masisipag nating OFW at syempre sa mga nandito rin po sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.